So ngayong araw na pag-isipan namin ni Tonya na mamasyal at mag-ride papuntang La Union at Vigan. Napagkasunduan namin na mag-kotse muna kami kaysa mag-motor para mas safe at iwas na rin syempre sa tagtag sa biyahe. Umalis kami ng bahay 3 AM na madaling araw para walang traffic at dire-diretso ang biyahe. Pagkarating namin ng Mexico, Pampanga, yun, namili muna kami ng pagkain. Yun, first stopover namin sa Mexico, Pampanga. Hindi muna kami na makakain. Based naman din sa ETA namin, hours na lang nasa La Union tayo. Gusto namin mag-coffee tapos nakita namin itong B1T1 takeaway coffee. Tapos akala namin buy one take one, hindi pala. Tapos nakita ko ng salamin na yun. Selfie lang kunyari. Ito tayo snack. Ano ba? Ahoy. Oreo. Energize. Ayan, so time check 5:21 AM. Yan na yung araw. Malayo-layo pa, mga 1.5 hour pa siguro. Ayan, so kakalabas lang namin ng Tipilex. Sa picture lang saglit. So, second gas natin 500 pesos. Kaya 1,000. Agu! Kaya sa lubong, agu! Agu! Yan, so nasa part na kami ng La Union ngayon. Pero oras pa lang natin is 7:14 AM. Eh ang ano namin, check-in namin dun sa nakuha naming accommodation is 2 PM pa. So napagplanuhan namin ni Mrs. na dumiretso muna kami ng Vigan. So baka bumili kami ng bagnet, Vigan longganisa, tsaka ano pa yung nakabalot? Yan, empanada. Food trip muna tayo saglit doon, tapos mga isang oras lang mabana ulit tayo ng La Union. Ang ETA natin pa Vigan 9:48 AM. So meron pa tayong 2 hours and 20 minutes kung walang traffic. Sana wala naman traffic. Tapos ayun na nga, since napakaaga namin dumating ng La Union, naisip namin ni Tonya na dumiretso lang kami ng Vigan since malapit na rin lang naman. And first time din namin makakarating ng Vigan. Baba ako saglit, nag-picture ako dun sa Ilocos na art. Nung narating namin tong arko ng Ilocos Sur, hindi ako nagdalawang isip na bumaba para magpa-picture dito. Tapos sunod-sunod na yung mga bayan na naladaanan namin. And since first time kong makarating ng Ilocos, namangha ako sa ganda ng lugar na to. Mga nagtataas ang bundok, malinis na kalsada, mga malalawak na taniman at lupain na kadalasan sa picture at mga video ko lang nakikita. At itong napakahabang tulay na napakaganda ng tanawin. Hindi pa kami nakakarating sa lugar na pupuntahan namin, pero busog na agad ang mga mata ko sa mga nakikita ko sa paligid. So kakapark lang namin dito sa Calle Crisologo. Sa pay parking siya dito. Nakarating lang namin dun sa may sa pinaka tourist spot dito, yung Calle Crisologo nga. So 9:49. Actually magka-10 na 10:03. So mag-early lunch muna tayo. Check natin yung mga foods doon. May turist ang nakapayong. Takot maarawan. Nung nakita namin tong Calle Crisologo, sobrang sarap sa pakiramdam. Kasi parang bumalik sa unang panahon. Yung mga bahay na preserve nila ng mga panahon pa ng Kastila. Marami na ako napuntahan ng mga lugar dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Pero isa to sa pinakamaganda na nakita ko. Bumili na rin ako dito ng ref magnet kasi sa lahat ng pinupunta akong mga lugar, hindi pwedeng hindi ako mag-uuwi ng ref magnet as a remembrance. Marami rin mga handcrafted dito at mga painting na pwede mong pagpilian. Litong kabayo. Litong kabayo. And bagnet. Empanada. Bumili kami ng empanada. Kain kami rito sa kanya na to. Bagnet din sila rito. May longganisa. Bagnet, baby. Iba din syempre talaga ang sarap ng authentic empanada ng Ilocos.
Hindi mo siya pwedeng ikumpara sa mga empanadang nabibili sa Manila. Masarap. Compared sa empanada sa Manila. Pagkatapos namin kumain, sumakay kami ng kalesa para malibot namin yung buong lugar. First time namin to pareho ni Tonya na sumakay ng kalesa, to be honest. Kalesa. So ang sakay daw sa kalesa rito is 200. Iikot ka rito sa Cali Crisologo. Turista. Kala mo di taga. Sa bagay. So ito raw yung birthplace ni Padre Burgos sa Bumbursa. Wala dito po. 7-Eleven, no? Let's go din lang. 200 sila rito. Meron silang pat na iniikot. So silang yung way talaga nila. So para siguro papatakin na isang oras din siguro iikot ng kabayo rito sa worth 200. Tapos na ang kalesa ride namin. Sulit naman yung 200. Okay. Pabalik na kami ng La Union ulit. Pagpinto lang kami saglit sa may dagat. Nag-picture lang kami saglit. Tapos diretso na tayo ng La Union. Nag-book kami sa Surfers Villa sa may San Juan. Let's go. So, after 2.5 hours from Vigan, so nakarating na kami sa Surfers Villa. So, nakapark na kami doon. So, ito yung mga Ifugao hut. Ito yung nakuha naming kwarto. So, naka-reserve kami dyan. Ito yung 2,000 per night. Fun lang talaga. Wala siyang kasamang aircon. Check natin. Ayan. Aray ko, untog pa ako. 2,000 pesos sa isang gabi. Pwede na. Nakapahinga kaming konti. Maglilipot-lipot na kami sa labas. Unang pupuntahan namin is yung bar daw dito malapit, Flotsam. May tugs-tugs daw dun. Sa beach na rin yata at the same time, hindi ko alam. Iniwan namin yung sasakyan doon, baka mag-tricycle lang kami sa sobrang traffic na. Ayan o, traffic na rito. So maraming mga restaurant malapit dito sa Surfers Villa. May liliga lang. Doon sa Kabsat, punuan. So kailangan magpa-reserve ka. So baka bukas kayo magpunta ng Kabsat. Pila, haba ng pila. Bad trip na yung nagbabantay sa labas eh. Sobrang daming tao. Ito na kami pareho. Sa likod ako? Oo. Sige. Ayan, ito sa likod. Ayan, sa tricycle kami ngayon. Napunta kami ng The Great Northwest. So punuan kasi ngayon sa Kabsat. Kaya diretso kami ng The Great Northwest. 50 pesos ang isa. So dalawa kami, 100. So parang ang layo, 200 meters lang ang layo from dun sa the Surfers Villa. Yung The Great Northwest daw, ano yan, food tripan, maraming pwedeng food tripin. So sabunin natin yung sunset para maganda yung view natin mamaya dun sa beach. So ang daming tao rito. So binibilahan yung coffee rito. So ito rin taas ng The Great Northwest. Ito may 55 ink tattoo rito. So wala kami nakainan. So nagpunta na kami sa beach. Ito na yung beach. Baka may mga pagkain sa gilid-gilid. Marami rin, no? Wala kaming nahanap na kainan dun sa Great Northwest kasi ang daming tao. So napunta kami sa food park na to. Tapos napili namin kainin yung parang boodle fight. Tapos meron siyang adobo na chicken and pork. Tapos meron siyang mixed seafood na may kasamang hipon, may tahong at saka maliit na alimango. Mixed seafoods. Food trip na naman. Ang mga itik. Sulit naman yung napili namin kasi parang worth 300 plus. Good for 2 na siya. So okay na okay din. Lakad na kami. So napakarami rin tao talaga. Chill. Nakakuha kami ng place dito lang. Order daw ng beer doon. So pwede kami nom dito. Tapos may mangga si kuya. Ito yung mga menu nila rito. Wait lang, babe. Sa Mang Jose Lechon at Inasal. Ayan. So pwede kang pumesto rito basta meron kang 500 pesos na minimum order doon sa menu. Come on, baby. Baby. Hi. Hello. Mabait din yung naawa dito, mabait. Ilang taon na po ito? 2.5. Ang laki, no? Tapos yung chihuahua 1.5. Mabait din.
Yan. So ito yung order namin, isang bucket, 4 na Pilsen, 2 Smirnoff para sa kanya. Tapos yung pulutan, ito, kakaiba yung pangalan ng pulutan niya eh. Pero sabi raw, ano raw to? Kinilaw na tuna. Bili kami ng mangga. Ayan. So naglalako. Tapos antay lang natin yung sunset dito. Ayan. Yung lasa? Yung lasa? At ito na pinakinaantay namin, yung mag-chill, mag-relax sa tabi ng beach habang inaantay ang sunset na kasama yung mahal mo sa buhay. Bali wala ang pagod sa pagmamaneho kung ganito naman yung makikita mong tanawin. Ito yung mga bagay na gusto kong ulit-ulitin, gusto kong gawin. Lagi ko nga sinasabi, maikli lang ang buhay. So gawin mo kung ano gusto mong gawin hanggat kaya mo, hanggat malakas ka pa. Kasi darating ang araw, manghihina ka, tatanda ka, tapos sasabihin mo, sana pala ginawa ko na. Kakalubog lang ng araw. Kanina nung medyo mataas pa yung araw, ang tagal kong naka time lapse. Tapos pag check ko, hindi pa naka-record. So ito ang Surfers Villa sa gabi. Napakadaming ilaw, napakaganda ng paligid, napaka-relaxing, napaka-aliwala sa pakiramdam. In short, sulit na sulit yung 2,000 ko sa isang gabi na matulog dito. Good morning. Ang ganda ng morning dito. Ito breakfast namin ngayon sa Kabsat. Ito yung breakfast namin. Ha? Ito yung ulo ah. Inunguha. Yan in order namin. In-order ko crispy, ano to? Crispy bacon, 250 pesos. Sa kanya naman danggit na may itlog, 270. Ayan. Tsaka isang watermelon shake. Itong Kabsat, isa sa pinipilahan ng mga tao dito sa San Juan. Pagdaan namin dito kahapon, napakahaba ng pila kaya hindi na kami tumuloy. At nalaman ko kung bakit, kasi masarap pala talaga ang pagkain at napakaganda ng place dito. Pagkatapos namin kumain, mag-swimming sana kami. Kaso nga lang nakataas tong violet na flag na to. So ibig sabihin, marami raw ngayon jellyfish. Marami rin ako nakita ng mga nagpupunta sa table ng mga medic para magpa-spray ng suka. Kasi yun daw yung first aid para mawala yung sting ng jellyfish sa balat mo. Pabalik na muna kami ng Surfers Villa. Mag-CR daw muna si Tonya. Time check, 11:47. So check out namin 12 PM. Prepare na kaming mag-check out. Pero before kaming bumiyahe pa Manila, pupunta muna kami ng Tagpuan para mag-lunch. Siyempre kasama ang immortal bag. Alpak. Nakalabas na kami ng Surfers Villa. Pupunta ng Tagpuan, mag-lunch lang kami, pero sobrang traffic dito kaya paglabas. Sobrang traffic niya. Pero sabi naman sa Waze, from dito 4 minutes lang daw yung layo. So ito yung Flotsam. Hindi namin napuntahan yan kasi since mahal na araw, wala raw party. Wala raw mga tugtog. So tumambil na kami kahapon doon sa beach. Nakaharap kami ng pay parking kasi walang parking sa may Tagpuan. So yung pay parking na hanap namin, mga 50 meters away lang naman sa Tagpuan. 150 pesos yung parking, napakamahal.
Kasi punuan talaga. So, ito yung tagpuan. Hindi kami ni Mrs. Anong order, Ben? May nakita akong sticker wall dito sa tagpuan, so nagdikit na rin ako ng sticker ng Tonitech at syempre ng sticker ng Manila Print Project. Inaantay ko lang din si Mrs. kasi siya yung pumila para umorder ng pagkain. Magnet ba to? So dahil nasa norte pa rin naman tayo, hindi pwedeng mawala ang bagnet. Tapos si Mrs. di na siya umorder ng food kasi mas trip niya raw mag-yogurt. Itong tagpuan, isa rin to sa mga pinupuntahan ng mga turista dito sa La Union. Maliit lang itong tagpuan, katabi lang siya ng kalsada pero masarap din yung mga pagkain sinaserve nila. Tapos pagkatapos namin mag-lunch, naisipan namin muna mag-coffee before kami mag-drive pa uwi ng Manila. So pagkatapos kumain sa tagpuan, coffee muna kami bago proyekto uwi. So pauwi na kami ng Manila. Ang masabi ko lang is napakaganda ng vegan at ng La Union. Sulit na sulit ang oras, ang pagod, ang pawis, ang pera na ginugol namin para sa bakasyon na to. Hanggang sa susunod na adventure ulit, maraming salamat sa pagsama sa amin ni Tonya dito sa biyahe na to.